Good morning, mga kapatid sa Panginoon, mga kaibigan at mga mahal ko sa buhay. Narito na naman po tayo sa ating kanya-kanyang tahanan upang sama-sama nating papurihan, sambahin ang Panginoon Diyos sa Espiritu at katotohanan. Good morning, magandang umaga, maya pahabak. So, I hope naasahan ko na kayo ay nakapag-awit na ng pagsamba sa Panginoon Diyos na sinend sa atin ni kapatid ni Arnen sa ating GC sa CJOL family. So, what's next after Jesus' triumphant entry in Jerusalem? Then, Jesus' death and resurrection. Noong po nakaraan naman ay yung kanyang dakilang tagubilin ang ating pinag-usapan, pinag-aralan at pinagbulay-bulay. Sa English is great command. So what's next? What now? What shall we do? Pagkatapos po nating mapagbulay-bulayan, mapag-aralan ang salita ng Diyos at nagbigay hamon at tatag ng ating pamumuhay bilang mananampalataya, bilang alagad o disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ano po ang kasunod? Nanyang ko muna kayong basahin natin ang mga gawa. Pagkatapos nating basahin, tayo mananalangin. Mga gawa, kapitulo 2, talatang 42 hanggang 47. Acts chapter 2, verse 42 until 47. Kagaya po ng ating ginawa last Sunday, ako po ay nagbasa ng isang talata. Yung verse 42, babasahin ko po, kayo po isasagot sa verse 43, sabay-sabay po tayo sa verse 47. Amen po ba? Babasahin ko na po. Gawa, kapitulo 2, talatang 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Kayo po ang bumasa sa verse 43. Verse 44, at nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Sabay-sabay po tayo sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang banal at makapangyarihan salita, tayo po ay dumulog sa trono ng biyaya ng Diyos upang tayo ay manalangin, makipag-usap sa Kanya. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayon pong last Sunday of the month of April 26, 2020. Wini-welcome ka namin, O Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan at pahid ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa binasa namin mga salita mo, amin pong pagbubulay-bulayan, pag-aaral at makikinig po kami sa iyong mga tinig habang kami ay nag-aaral, nagbubulay ng iyong mga salita. Pahiran mo po ako, O Diyos, pahiran mo po ang iyong lingkod upang sa ganon ay mahiyag ko na may katapangan at kalinawan ang iyong mga salita at ang iyong mensahe. O banal na Espiritu, pinupuri kita, pinapasalamatan
Ikaw ang aming best friend. Nawa ay makita namin ang udyok ng iyong kapangyarihan upang kami ay maliwanagan ng iyong mga ituturo sa amin. Ikaw po ang aming tagapagturo. Para sa akin po, ikaw ang aming dakilang tagapagturo. Kaya wini-welcome ka namin, pakapuspusan mo po ako at nawa ang bawat nakikinig na kapatiran ng CJOL Tanawan at iba pa ay makasumpong ng iyong presensya at masumpungan, ma-encounter ka, O Diyos, sa personal nilang pagsamba sa iyo. Pinupuri ka na pinapasalamatan ng Diyos, pagpalain po ang lahat ng tahanan na kung saan sila po ay nanonood, nakikinig ng mensahe mo mula sa iyong lingkod. Sa iyo po, O Diyos, ang kapurihan, kapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen at Amen. So bilang pagpapatuloy po, ay ating nabasa yung Gawa chapter 2 verse 42 hanggang 47. My main idea is the believers continue what Jesus taught them to do with unity. They continue to meet together every day, and the Lord added to their number daily. Wow! Sana, nawa, ganun ang mga iglesia sa City of Santo Tomas and sa Tanawan City at sa buong bansa, buong mundo. Sana sa ating kapanahunan, o nawa, sa ating kapanahunan ay maranasan natin itong ginawa ng Panginoong Diyos sa early disciples. Gustong-gusto ko yung ginawa ng Panginoon, ang sabi doon, and the Lord added to their number daily. So, una ko pong nakita ay the believers continue to study the teachings of Jesus. Hindi po sila tumigil, hindi po sila nagpatumpik-tumpik nung ang ating Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanila para patunayan siya ay nabuhay na maguli. After 40 days, siya po ay nagpaalam na at tumungo na sa Ama. At ngayon nga po, nakaupo sa kanang trono ng ating Diyos Ama. At namamagitan sa atin, kung inyong napapansin yung mga devotion natin for the past weeks, ang sabi po doon ay Jesus is protecting us from the enemy of God. Opo, patuloy po siya. Hindi po siya, bagamat nakaupo siya sa kanang trono ng Diyos, ang iniwan niya na banal na espiritu na tinanggap nating lahat nung tayo sumampalataya kay Jesus ay siya yung ating tagapagturo. Siya yung ating gabay. Siya yung nagbibigay lakas. The Holy Spirit empower us to go and preach the good news of salvation. Preach the good news of the kingdom of God. Amen po ba? So, the believers continue to study the teachings of Jesus. Babasahin ko po muli ang ating binasa kanina sa verse 42 hanggang 43. Pansinin po ninyo, nanatili sila sa tinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Ano po ang sinasabi rito? Ang sinasabi dito, they continue. Yung pong salitang continuity. Everybody say continuity.
Opo, sa Tagalog ay pagpapatuloy. Sila po yung nagpatuloy. Ano po yung pinagpatuloy nila? Ipinagpatuloy nila ang hindi lang pagbabasa ng salita ng Diyos o ng Biblia. Sila'y nag-aral mabuti ng salita ng Diyos. Ang sabi po doon, sa wikang Ingles, the disciples are devoted to study God's Word. Yung pong sinabi diyan sa verse 42. Ang sabi po doon, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Sa wikang English, they devoted themselves to the apostles' teaching. Saan po ba galing ang mga katuruan ng apostol? Kung hindi sa ating Panginoong Hesus. 3 years and a half po silang tinuruan ng Panginoong Hesus. Ipinakita ang halimbawa kung paano manalangin, kung paano magturo, kung paano mangaral, at kung paano magpagaling at gumawa ng himala at magpakita ng signs and wonders and miracles. Di po ba? So, they continue. Di lamang po yun, the disciples did what was necessary. Ang mga alagad ng Panginoong Hesus, ginawa nila ang kinakailangan gawin. Ano po yun? Yun ay nabasa din natin sa verse 42. Sila po ay nagkaroon ng fellowship. Sila po ay nagpipiraso ng tinapay. Alam po ba ninyo yung pagpipiraso ng tinapay? Yun po yung pag-alala sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Pag naalala natin ang Panginoong Hesus, ano po ang kagad-agad naisip natin? Naisip natin ang kanyang kadakilan. So, sinasamba natin. Pag naalala natin, Panginoon, sinasamba natin ang kanyang ginawa. Sinamba natin siya at patuloy na sasambahin sa buong buhay natin. Hindi lamang yun, sila ay nagpatuloy sa pakikipagniig sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. They continue in their prayer life. Yes, ang mga alagad o ang mga believers o ang mga mananampalataya ay nagpatuloy. So, ang title ng ating paksa ngayon ay, alam nyo na, letter C sa English, continuity. Letter P sa Tagalog, pagpapatuloy. Amen? So, napansin din po natin that the believers continue to study the teachings of Jesus. Napakaganda pong pagmasdan ng mga iniwang alagad ng Panginoong Hesus ay nagpatuloy at nagpapatuloy. The outcome of disciples' continuity was signs and wonders. Ano po yun? Saan po yung makikita? Makikita po natin sa susunod na talata. Ang sabi mo doon, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. So, nandun po, maraming himalang nagawa, signs and wonders. Marami din silang pinagaling. Marami ang sumampalataya sa kanilang pangangaral ng mabuting balita. Ito po ay katatapos pa lamang mangaral ni Apostol Pedro patungkol sa pagpapatunay ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Kaya marami po ang nabagbag ang damdamin at tinanong nila si Pedro, ano ang kanilang gagawin? At ang sagot ni Apostol Pedro,
ay believe and be baptized. Nung araw din po yun, 3,000 ang nagpabautismo. Unay sumampalataya sa pangangaral patungkol kay Jesus, sa paghahari ng Diyos sa kanila, at sila'y nag-decide na sumunod na sa pamamagitan ng bautismo. Opo, nadagdag ang mga alagad ng Panginoong Hesus. Hindi alagad ni Apostol Pedro, kundi alagad ng Panginoong Hesus. Tayo po na disciple maker, ang tawag natin sa katulad ko na merong small group, kay Brother Tolitz na may small group, kay Sister Emily na merong small group. Ang tawag natin doon ay BAG, Basic Accountability Group. Kay Arnen, meron siyang small group. Pero sila'y Covenant Group. Kay Hazel, meron din siyang small group. BAG na ang tawag, Basic Accountability Group. Lahat pong yun ay ginagawa natin kasi yun ang nakikita nating pattern mula sa mga early disciples ng ating Panginoong Hesus. Sana po, o alisin na natin yung sana, nawa, magpatuloy tayo sa paggagawa ng mga disipulo ni Kristo Jesus. Amen? Pangalawa po, nating mapapansin sa verse 44. The believers are all united. Tignan po natin sa ating mga talatang binasa kanina. Ang sabi po diyan, at nagsama-sama ang lahat ng sumampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Yes, lahat po ng kanilang ari-arian dahil sa kanilang dedikasyon, dahil sa kanilang pagiging devoted, ay inudyukan sila na magbenta ng kanilang ari-arian upang matugunan ang pangangailangan ng church o ng iglesia ng Diyos na buhay. Amen? So the believers are all united. All, lahat sila ay nagkaisa. Lahat sila ay isang kaisipan, isang laman ng puso. Ano ang kaisipan nila, laman ng puso? Magpatuloy. Ano ang ipagpapatuloy nila? Fellowship, breaking of bread, prayer, and studying, deep study of the Word of God. Nawa po ay gayahin natin ang mga ginawa ng mga sinaunang alagad ng ating Panginoong Hesus upang maranasan natin at gawin din ng Diyos ang ginawa sa mga alagad ng Panginoong Hesus. The Lord added to their number daily. Hindi mo madaling gawin yan. Pero with God, nothing is impossible. Kaya po iniimok ko ang lahat ng mga disciple maker, si Brother Tolitz, Sister Emily, Arnen, Hazel, na meron pa tayong almost 20 days kasi na-extend na po ang ating enhanced community quarantine hanggang May 15, 2020 pa. Di alam kung may extend ulit. Pero habang nasa kanya-kanya tayong tahanan, ang sabi ko nga ay magpatuloy tayo. Hanggat maaari, nag-meeting kami nung last Thursday
Nagpatuloy ang aming model bag. Nakakailang linggo na kami. Ang sabi ko sa kanila ay kailangan i-meet natin sila as much as possible. Pwedeng thrice a week mag-meet ang mga member ng small group with their disciple maker. Yes, mamaya magtataka kayo. Ako, sinasuggest ko lang thrice a week mag-meet. Pero mamaya sa ating mababasa, meron tayong mapapansin at madidiscover. Hindi lang sila nag-meet thrice a week. So the believers are all united. Nawa, nasabi doon, nawa, katulad ng mga disipulo ng Panginoong Jesus nung unang panahon ay ganun din tayo. United tayo. Nagkakaisa tayo sa gustong ipagawa ng ating Panginoong Jesus. Si year will exist to honor God by making disciples and planting churches. Amen? So, united in giving. Nagkaisa sila sa pagbibigay. United in helping one another. Hanggat makakaya natin, magtulungan tayo sa bawat isa. So pangatlo po, the believers continue to meet together. Yan po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Sa verse 46, basahin natin. At kayo ay mamamangha sa kanilang ginawa. Verse 46, sabi doon, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Ano po sabi? Sabi ko kanina, ang mga disciple maker, habang naka-quarantine tayo ng 15 days o more than 15 days, gawa ng April 26 lang ngayon, ay i-meet ninyo online o chat o tumawag. Lahat ng paraan gawin ninyo. Kung kayo magkalapit naman na pwede naman lumabas at pumunta, ang bawat isa may mask lang kayo at saka may protective gear, ay mag-meet kayo. Sabi ko, thrice a week. Pero sabi dito, sa unang mga alagad, unang mga mananampalataya, araw-araw sila ay nagkakatipon-tipon. Anong ginagawa nila? Ginagawa nila yung dati nilang ginagawa. Ano yun? Fellowship, worship, prayer, breaking of bread, studying the Word of God. Kaya naman, ang bunga ay kamangha-mangha. The disciples knew their priority. Naalala po ninyo yung ating napag-aralan noon, yung D-Power. Ito yung priority ng mga disipulo o alagad ng Panginoong Jesus. Una, dependence on the Holy Spirit. Pangalawa, prayer. Pangatlo, obedience. Pangapat, worship. Panglima ay exalt the Father. Yung Word of God. Panglima, exalt the Father. Yun ang worship. You exalt the Father. At panghuli yung letter R, relationship. You have a right relationship to God and to your neighbor, especially to your brethren in Christ. And you are doing intentional discipleship. Sinasadya natin gawin. Hindi tayo naghihintay para matapos itong quarantine na to. Saka tayo kumilos at gumawa. Ngayon pa lang, we grab the opportunity. Kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, redeeming the time because the days are evil. Yes, we must redeem the time. We must grab the opportunity. We can do that by meeting together. Hindi mga araw-araw na katulad ng mga sinaunang alagad, pwedeng thrice a week. Kayo na ang bahalang dumiskarte, mga disciple maker.
tinatawagan ko kayo ng pansin. Sister Emily, Brother Torres, Arnen, Hazel, at ang iyong lingkod, kumilos tayo upang ipagpatuloy natin the word continuity, pagpapatuloy sa ipinapagawang misyon sa atin ng Panginoong Diyos na buhay. Amen? So, dahil po doon ay makikita natin sa verse 47. Ito po yung uling punto ko. Ang unang punto ko kanina, the believers or the disciples continue to study the teachings of Jesus. Pangalawa, the believers or the disciples are all united. Pangatlo, the believers continue to meet together. At pangapat, panghuli, the disciples are increasing in numbers. Basahin po natin sa verse 47. Ang sabi po dito, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Praise God! Sila po ay patuloy na nagpuri sa Panginoong Diyos. Patuloy na nagkakatipon-tipon. They continue to meet together. What was the result? What was the outcome? It was the Lord who increased their numbers daily. The Lord of increase. Let us declare now, the Lord of increase will be manifested in CGL Tanawan sooner or later. Humanda tayo. Pagkatapos ng quarantine na to, kabi-kabila na ang ating mga gawain sa mga tao na kung saan tayo ay gumagawa ng mga alagad. Sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng ebanghelyo, ng mabuting balita. At hindi lamang doon natatapos, we disciple them by continuing studying the Word of God. We fellowship with them. We pray with them and pray for them kapag tayo'y nasa kani-kanya ng tahanan. Yes, kayo po nakikinig, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga mahal ko sa buhay, ipinapanalangin po namin kayo. Araw-araw na. Kami po ay nananalangin araw-araw. Kami yung dalawa ni Sweet Emily. So, ano naging outcome when the disciples are increasing in numbers? Their church members are increasing. The people being disciples were increasing. The church offering were increasing. The church leaders are increasing, or the disciple maker are increasing, because not all church leaders are ready to disciple, to be a disciple maker. Only those who have qualities like the fat or after more, faithful, available, teachable, after more, ready for more, for the mission, for the work that God is giving to us. So, napakaganda po ang nangyari sa unang mga alagad. At panalangin natin mangyari din sa CGL Tanawan, CGL National, at sa lahat ng mga iglesia, hindi lamang sa Tanawan City, hindi lamang sa City of San Tomas, kundi sa buong mundo kapag ginawa ang mga ginagawa ng sinaunang alagad. They meet together daily. Tayo, suggestion pa lamang natin, thrice a week. So, in my conclusion, what next? What now? What shall we do? So, remember the word continuity. Like what the early disciples did, we will continue to duplicate what they did with love, passion, and compassion from the Lord. Amen. Let us pray.
Dakilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa kabila po ng krisis na nararanasan ng aming bansa, ng buong mundo, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Humingi sa iyo ng tulong. Palakasin niyo po ang aming loob. Patatagan niyo po ang aming pananampalataya sa iyo, ang aming pagtitiwala sa iyo. Let your divine protection be always upon us. Continue to trust in you, O God. We will continue to have fellowship first to you, first in you, and to my brethren. Lord, thank you. Thank you for allowing us to do this, even though we are at home, at our own home. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na nakinig at nag-aral ng iyong mga salita. Ano man pong pangangailangan nila, ano man pong agam-agam nila, ano man pong takot nila, alisin mo, Diyos. Palitan mo ng kapayapaan nagmumula sa iyo. Kagaya ng sinabi mo sa iyong unang mga alagad, peace I give unto you that the world cannot give. Kapayapaan ibinibigay ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Jesus, thank you. Thank you. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, patuloy ka naming tatawagin, patuloy ka naming hihingan ng tulong upang gumawa ng mga alagad. Lord, doon sa mga nag-undergo ng discipleship, Lord, nawa po sila magpasakot, nawa po sila ay tumulong, makiisa, dahil po sila ay gagawa din ng alagad. Nawa po maging faithful sila, available sila, teachable sila, nawa po ay magkaroon sila ng passion and compassion. Ganun, kasama na rin po kami. Lord, sa iyong kapurihan, kapasalamatan. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen at Amen. Praise God.